Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid, sa lahat po ng mga listeners dito po sa Walang Hanggang Pabalita. Ating pong pag-aaralan mga kapatid, yung pong Job chapter 1 verse 20. According dito sa Biblia, ang sabi niya, "But ye beloved, building up yourselves in your most holy faith, praying in the Holy Ghost." So, Job encourages the believers to stand firm in the midst of destroyers. Because doon po sa sa Peter, uh, in address ni Job, it is a situation of similar to the one addressed by Peter, second Peter. Because in the midst of us, in the midst of the church, there's a lot of destroyers. Maraming maninira, maraming manunuya, yung pang binanggit ng Biblia, mga kapatid. So, si Job, alam natin, ito pong Job na ito, na sumulat ng book na ito ay hindi po yung Job na iniisip natin na Job Iscariote. But according sa Biblia, itong si Job, ang background niya ay walang iba. He was a brother of Jesus. Binanggit siya ng nakapatid siya ni James, and also is brother of Jesus. So he was a good man, mga kapatid. Meron siyang record na hindi siya katulad ng Job na nagkanulo kay Jesus, but he was a good man na kapatid ng ating Panginoong Hesus. So, si Job, according sa text na ito mga kapatid, nagpaalala siya na yung mga mananampalataya ay kinakailangang maging matibay. Ang sabi niya, pagtibayin ninyo ang inyong mga pananampalataya, mga kapatid. So, Job, according to the context, Job warns against following false teachers who have infiltrated the church and are destroying the one true faith. So, in Job calls the church to defend the truth aggressively against such false teaching. So, according sa verse 18 ng Job chapter 1, ay ang sabi niya, kung paanong sinasabi sa inyo, mga kakaroon ng mga manunuya sa huling panahon. Remember this one, mga kapatid. Ang binanggit ni Job is huling panahon. If the church experienced that kind of persecution, mga kapatid, ibig sabihin tayo po ay namumuhay walang iba sa huling panahon. Binanggit ni Job, it is talking about in the last days, and ang sabi niya na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. And sa verse 19, ang mga ito ang nagsisigawan ng paghihiwalay. So, there is division yung ginagawa nila, mga kapatid. So, alam natin, in our church, talagang mayroong mangyayaring ginagawa nilang pagsira sa iglesia, na kaya nagkakaroon ng division yung iglesia, nagkakaroon ng nakakaroon sila ng mga believers din, naghihikayat sila. And ang sabi pa ni Job, malalayaw na walang taglay na espiritu. Remember this, na sila ay walang taglay na espiritu. Kung sila'y nagkakagawa ng kasiraan sa iglesia, nakakagawa ng mga bagay na hindi maganda sa iglesia, they are the fulfillment of the prophecy of the Bible. So, sila yung sinasabi na huling kapanahunan o huling panahon na magsisigawa ng ganito pong pangyayari sa iglesia. So that's why, ang sabi pa ni Job sa verse 17, according to the context, ngunit kayo, ito ang pinakamaganda na paalala ni Job, ngunit kayo mga minamahal, ay alalahanin ninyo ang mga salitang unay sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. So remember, si Job ay ang kausap niya dito walang iba yung mga Jewish Christians. And also, kailangan natin i-apply sa buhay natin ito because Job talking about in the last days, in the last time. So, ang sabi ni Job, mga kapatid, kailangan nating alalahanin, remember, yung alin? Yung mga salitang itinanim, yung mga truth, yung mga salita na itinanim sa atin ng mga apostol, yun ang dapat nating alalahanin. Bakit? Kasi pagka inalala natin ito, hindi tayo magiging cause of division, hindi tayo magiging cause of destruction in the church,
kundi magiging blessing tayo doon sa iba. Magiging katulad tayo ng pinagkalooban ng katotohanan ng ating Panginoon. So Job, he encourages the believers to stand firm in the faith. The question is, how to stand firm? Sa verse 21, mga kapatid, ito ang paraan kung papaano ang mga believers o ang mga mananampalataya sa huling kapanahunan ay makatayo doon sa kalagitnaan ng ganitong pangyayari sa ating pong iglesia, kalagitnaan sa ganito pong pangyayari sa ating panahon. Ang sabi ni Job sa verse 21, sa verse 20, mga kapatid, in our key text, doon sa huli, ang sabi niya, manalangin kayo sa Espiritu Santo. Alam niyo, mga kapatid, ito yung pinanghahawakan ko na talata na hindi lang pala tayo dapat manalangin sa anak, kundi manalangin din sa Banal na Espiritu. Ang sabi ni Job, ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya. Ang sabi niya, na manalangin sa Espiritu Santo. Una, anong sabi? Ang paraan para tayo ay makatayo doon sa ganitong situation of our church, mga kapatid, ay kinakailangan nating matutong manalangin. Because prayer is a fellowship with God. And there is a power in prayer. And it reminds us na mayroon tayong Diyos, mga kapatid, if we always pray, because it is only one na yung isang paraan para tayo ay manatili yung ating pananampalataya sa Panginoon. Ang sabi ni Sorin, mga kapatid, the function of prayer is not to influence God. Ito yung pinakamaganda. But rather to change the nature of one who prays. Mga kapatid, sila yung nababago ang kanilang buhay, nababago yung kanilang pananaw sa buhay, nagiging matibay doon sa pananampalataya, nagiging positive doon sa mga nangyayari sa paligid dahil sila ay patuloy na nanalangin sa Panginoon. Sila ay patuloy na positive ang kanilang pananaw doon sa mga nangyayari sa iglesia. Bakit? Kasi meron silang pananalangin sa kanilang mga buhay. Alam niyo, mga kapatid, mayroon akong pinanalangin isang matanda. Ang sabi niya, Brother Paul, ipanalangin mo ako. Alam niyo, mga kapatid, I believe na talagang there is a power in prayer. And prayer is give us strength. Yan yung mga resulta ng ating pong pananalangin. Ang sabi ng isang matanda, Brother Paul, ipanalangin mo ako. Alam niyo, mga kapatid, that time, pinanalangin ko siyang taimtim dahil siya po ay hindi makatayo at siya ay matanda na. Hindi makatayo dahil sa kanyang stroke na nararanasan, mga kapatid. That time, mga kapatid, pinanalangin ko siya. Alam niyo, ang naging sagot ng Panginoon, dahil doon sa kapangyarihan ng panalangin, alam niyo, mga kapatid, hindi man kayo maniwala, siya po ay nakapagtayo sa panahong ito. Kaya nung siya pinuntahan ko, sabi niya, Brother Paul, sinagot ang iyong panalangin ng Panginoon, kaya't ako'y nagpapasalamat. There is a power in prayer, mga kapatid. Mayroong kapangyarihan ng pananalangin at nagbibigay ito ng kalakasan. Nagbibigay ito ng pag-asa sa atin dahil tayo ay patuloy na nanalangin sa Panginoon. Pangalawa, ang pamaraan na para tayo ay makatayo, mga kapatid, ang sabi ni Job sa verse 21, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. If we experience the love of God, mga kapatid, it is also the time that we will become strong in our lives. We will become strong in our faith, mga kapatid, dahil alam natin na tayo ay nandoon sa pag-ibig ng Diyos. Alam natin na tayo ay nandoon sa pagmamahal ng Diyos. And if we experience that kind of love, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na hindi nyo iiwan yung pagmamahal ng Diyos dahil lamang doon sa pagmamahal ng ibang tao na kayo sinasaktan. Kaya, mga kapatid ko, ang sabi ng isang quotation, ang sabi dito, it's only doon sa mga kabataang nakikinig, it's only those who truly love God that can commit to you no matter what. If those person ay na-experience niya yung tunay na pagmamahal ng Diyos, sila lang daw yung makakommit ng tunay din doon sa taong minamahal nila.
So there is also a power in the love of God. If we continue to stay in the love of God, mga kapatid, we will become stronger in our faith. Yun ang pamamaraan ng sabi ni Job, para tayo ay makatayo sa panahong ito, dahil alam nyo mga kapatid, talagang papasok itong mga maninira sa iglesia para hikayatin itong mga kapatid na walang alam doon sa Biblia at sisirain. Alam nyo, dito po sa part ng Mindoro ay mayroong iglesia diyan na pinasok ng mga reform, ng mga offshoot ng church, at ang kanilang nahikayat yung buong church, mga kapatid, dahil itong church na ito, mga kapatid, ay hindi halos nag-aaral ng Biblia at hindi sila nananalangin. So sa madaling sabi, mga kapatid, sila ay nahikayat. So ang sabi ni Job, para tayo ay makatayo at mabuhay, o kumbaga magkaroon ng isang matibay na pananampalataya, kailangan nating manatili doon sa pag-ibig ng ating Panginoon. It is only those who truly love God, mga kapatid, na makaka-experience ng tunay na pagmamahal at pananampalataya sa ating Panginoon. Alam niyo po ba ang Greek word of na manatili dito sa verse 21, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan is tereo. Ang ibig sabihin to keep or to stay or continue in. Hindi ka lang nanatili sa dakong ito, hindi ka lang nanatili sa pananampalatayang yon, kundi ikay nagpapatuloy sa tinanggap mong katotohanan sa iyong mga buhay. Ang sabi ni Job, mga kapatid, dito sa pangatlo, anong pamaraan doon sa verse 21 din? Ang sabi ni Job, in order for us to stand firm in our lives, in our faith, mga kapatid, sa verse 21, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. If we look at Jesus, mga kapatid, if we look at Him as our Lord and Savior, it is also the time that we have a hope na hindi tayo masisira ng anumang division o ng anumang problems in our lives, dahil tinitingnan natin si Jesus na nagbigay ng biyaya sa atin at ng buhay na walang hanggan. Ang sabi nga, mercy is what move us toward God, mga kapatid. Ibig sabihin, yung biyaya ng Panginoon, ito yung isang paraan din na tayo ay dinadala doon sa ating Panginoong Diyos. Kaya alam niyo, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon ay isa sa pinaka mahalaga sa ating buhay. Ma-experience natin ang pagmamahal ng Diyos, ma-experience natin yung biyaya ng Diyos. It is also the time, mga kapatid, na tayo ay magiging strong doon sa pananampalataya natin. So, we will make Jesus the center of our life. We will always make Jesus, mga kapatid. In the midst of this kind of problems in our lives, in the church also, mga kapatid, we will always make Jesus the center of our life. Because if we do it, mga kapatid, ito rin yung panahon na kahit anong problema na dumating sa ating buhay, hindi tayo matatalo ng mga bagay na ito, mga kapatid. Kundi natuto tayo tumayo sa ating pong tinanggap na katotohanan sa kabila ng mga maninira, sa kabila ng mga problems sa ating iglesia, mga kapatid. But ang sabi ni Job, mga kapatid, ano yung tatlong paraan na tayo ay makatayo doon sa kalagitnaan ng ganitong panahon, mga kapatid? Una-una ay matuto tayong manalangin. Because we believe there is a power in prayer. Pangalawa, ang sabi ni Job, mga kapatid, ay matuto tayong manatili doon sa pag-ibig ng Diyos. At pangatlo, ang sabi ni Job, mga kapatid, ay kailangan nating tingnan yung biyaya ng Panginoong Diyos. Kailangan nating tingnan yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Kailangan nating tingnan kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Dahil sa panahong yan, kung matutunan lamang natin, mga kapatid, hindi tayo mawawala doon sa ating paglilingkod sa Panginoon. So yun po, mga kapatid, napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon. I hope kayo ay nakapulot ng aral kung papaano makatayo sa ganitong panahon. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon.
sa'yo, tuwi na siya'y nakikinig sa'yo, tuwi na tumawag ka, siya'y nasa mga kabundukan, sa dagat o sa kapatagan, sa silid o sa karagatan.